Handa na ba kayo? Handa na ba? Okay, thumbs up, kids. Okay, hello. Ako nga po pala si Teacher Joseph R. Arada from Kalibo, Aklan. Hello po. Ako po ang inyong makakasama sa umagang ito. Okay. Ang title po ng ating lesson ngayon ay isinilang ang tagapagligtas. So, sino kaya ang isinilang na tagapagligtas? Sino kaya? Okay, makikita po natin yan sa Mateo 1:18-25 at Lucas 2:1-21. Sa Nazaret, natuklasan ni Jose na nagdadalang tao ang kasintahan niyang si Maria. Okay. Natuklasan daw po ni Jose na ang kanyang kasintahan o girlfriend na si Maria ay nagdadalang tao or buntis. Hindi niya alam na ang batang ito ay nabuo sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang akala ni Jose ay pinagtaksilan siya ni Maria. So, akala ni Jose kids, ang kanyang kasintahan o girlfriend ni si Maria ay pinagtaksilan siya o niloko. Niloko niya si Jose. Matuwid si Jose, pero ayaw niyang isubo sa kahiyan si Maria. Kaya nagpasya siyang hiwalayan ang kasintahan sa tahimik na paraan. So itong si Jose ay nakapag-isip o nagpasya ng isang nahiwalay niya o i-break niya ang kanyang girlfriend na si Maria. Nakatulog si Jose. Nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Habang natutulog si Jose, ay meron siyang panaginip. Sa kanyang panaginip, may isang anghel na nagpakita sa kanya. Sinabi ng anghel, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Nagdadalang tao siya sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Manganak siya ng isang lalaki na tatawagin mo siyang Jesus. Dahil iniligtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. So sabi ng anghel, ang kanyang anak ay isang lalaki at tatawagin itong Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. Ayan po ang ibig sabihin ng Jesus, tagapagligtas. Mangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. So, mangyari ang lahat ng ito sapagkat ito po ay sa pamamagitan po ni Propeta Isaiah, ito ay matutupad na maglilihi daw ang isang dalaga at manganganak daw po na ito ng isang lalaki at tatawagin siya Emmanuel. Nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Pinakasalan ni Jose si Maria. So, ito na. Ikakasal na sila, si Maria at si Jose sapagkat nanaginip nga po si Jose nang sinabi ng anghel kanina sa kanyang panaginip. So, hindi po ang kanyang plano na nahiwalayan si Maria ay hindi po yun natuloy. Ito po, meron nga po silang picture. Nakita po natin, meron silang picture ng kanilang kasal. Pero hindi niya ito
sinipingan hanggang hindi may panganak ang sanggol. Okay. Nagpatala ang lahat. Ng panahong iyon, ipinag-utos ng emperador ng Roma si Caesar Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo. Yan po. Sa panahong iyon po ay meron pong sa Roma po, sa emperador na si Caesar Augusto, ay dapat pong magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo. Bawat isa ay kailangang umuwi sa sariling bayan para magpatala. Dahil sina Jose at Maria ay kabilang sa lahi ni Haring David, naglakbay sila patungo sa bayan ng Bethlehem. Okay, naglakbay po sila Jose at si Maria papunta pong Bethlehem. Okay. Dahil po sa imperyo kailangan po nilang magpatala. So sila po ay naglakbay. Sa paglalakbay nila, habang naroon sila sa Bethlehem, hanggang dumating ang kabuwanan ni Maria. So dumating na ang kabuwanan. So ibig pong sabihin ay manganganak na po si Maria. Pero dahil sa dami ng tao, wala nang lugar sa bahay panuluyan para sa kanila. So sa lugar siguro na yon ay siguro maraming bisita, maraming mga tao sa kanilang lugar, panuluyan. So isinilang ang batang lalaki at binalot ni Maria ng mga lampin at inihiga sa sabsaban. So yan po, nakikita po natin sa screen na may isa pong batang lalaki na nakasuot ng lampin at hiniga sa sabsaban. Isa pong lalagyan ng pagkain para sa mga hayop. Yan po ang ibig sabihin ng sabsaban, yung lalagyan po ng mga pagkain, yung dayami, yan po. May mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa. Nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon. Nagliwanag sa palibot nila ang kaluwalhatian ng Diyos, nanginig sila sa takot. Pero sinabi ng anghel, huwag kayong matakot. May magandang balita ako para sa inyo na ikinagagalak ng tao. So sabi ng anghel, na yung araw sa bayan ni David, ipinanganak na ang tagapagligtas na si Jesucristong Panginoon. Narito ang palatandaan sa isang sanggol na kabalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Sa tabi ng anghel, ang isang malaking hukbo ng kalangitan. Umawit sila ng ganito. Sila po ay umawit. Ito po ang kanilang inawit. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa para sa mga kinalulugdan niya. Sinabi ng mga pastol sa isa't isa, tara na sa Bethlehem. Sabi ng mga pastol, tara na, pumunta na tayo ng Bethlehem. Tingnan natin itong binalita sa atin ng Panginoon. Nagmadali silang umalis. Natagpuan nila sina Jose at Maria at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Yan po, nakita po nila si Jose at si Maria. Ikinuwento nila kina Jose at Maria ang sinabi ng anghel tungkol sa bata at ang mensahe ng anghel sa ibang mga tao. Pagkalipas ng isang linggo, so lumipas na po ang 7 days or isang linggo, tinuli ang bata ayon sa kaugalian ng mga Hudyo at pinangalanan siya ni Jose bilang Jesus.
Yan po, pagkalipas po ng 7 days, ang bata po ay tinuli. Dahil iyon po ay, traditional po iyon. Pag 7 days po ay, sa Hudyo po ay itinutuli na po ang mga sanggol. Kanya po, si Kristo po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Okay. Hindi natin makita ang Diyos kaya nagkatawang tao siya at namuhay na kasama natin. Si Jesus ang nag-iisang tunay na larawan ng Diyos na nagpapakita na ipinakita niya sa atin. Siya lang din ang tanging makapag-aayos ng relasyon natin sa Diyos at ang napakagandang balita. Okay, yan po. So, memory verse na po tayo. So, kids, ito po ang ating memory verse sa araw na ito sa Lucas 2:11. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, babasahin ko po sa English. Luke 2:11. Today is the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. So, yan po. Kids, inaanyayahan ko ang lahat na tayo ay yumuko at ipikit ang ating mga mata at tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Hesus. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, tanggapin mo po ang aming pasasalamat. Salamat sa iyong anak na isinugo mo, Panginoon, na si Jesus, upang ang lahat ay maligtas at tubusin sa kasalanan ng sanlibutan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig at katapatan. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na sumunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo po kami at maging ang mga kabataang narito, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay at sa mga buhay po ng iyong mga lingkod, ng mga teachers, Lord, na iyong tinawag. Ama, salamat po sa lahat at sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. In the mighty name of Jesus. Kids, everybody say, Amen. Salita ng Diyos? Halika at sumabay ka sa isang maikling panalangin. Panginoong Hesus, salamat sa pagkakataong makilala kita sa araw na ito. Salamat sa sakripisyong ginawa mo sa krus. Dahil doon ay naligtas kami at nalinis ang aming mga kasalanan. Ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo akong mabuhay nang naaayon sa kalooban mo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.